Luto naman tayo ng chicken soup pero yung ginamit ko naman leeg ng manok. Nilagyan ko lang ng gulay at sotanghon, masarap yan mga lods. Ibabad muna natin yung karne sa tubig, hindi pa kasi natunaw yung yelo sa ilalim. At habang hinihintay natin na matunaw naman yung yelo, i-ready naman natin yung gagamitin natin. Gagawa tayo ng chicken soup na i-ready ko na nga rin pala yung sibuyas at saka yung luya. At nang mawala yung lansa niya, hindi kasi pwedeng walang luya. Dalawang klaseng gulay yung ilalagay natin. Bumili ako ng Baguio beans at saka ng pechay. Hinati ko lang sa gitna yung Baguio beans, yung pechay naman hiniwa ko ng manipis. Para ka lang din nagluto ng tinola na may sotanghon, yun nga lang magkaiba lang yung gulay na inilagay natin. Mag-start na tayong magluto, unahin lang muna natin na ilagay tong karne ng manok. Pakukuluan lang natin yan hanggang sa lumabas yung sarili niyang mantika, kaya hindi na tayo maglalagay. Lagyan na rin natin ng kaunting tubig at hayaan na lang natin na kumulo. Hintayin na lang natin yan hanggang sa lumabas yung sarili niyang mantika. Pag ganyan na yung itsura, ibig sabihin nagmamantika na yan. Hindi ko na hinango yung karne ng manok at itinabi ko na lang. Unahin lang muna natin na igisay itong luya. Kapag nangangamoy na, pwede na natin isunod naman yung sibuyas at bawang. Baka nagustuhan mo yung ating recipe ngayon, paki-like and share mo naman para madami makapanood. Tapos pwede na natin ihalo yung karne ng manok at igisa pa natin to ng ilang minuto. Diretso lang tayo sa paghalo, maganda kasi kapag nanonood yung lasa ng luya dun sa karne. After naman natin na maisang kotsa at saka naman natin timplahan ng kaunting patis para magkaroon agad ng lasa. Pwede rin naman kayong gumamit ng asin kung wala naman kayong patis. Diretso lang tayo sa paghalo at kung nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan lugar ako napapanood. Timplahan na rin natin ng powder na paminta at saka natin haluin uli. Makakadagdag din ito sa lasa kaya ilagay na rin natin yung siling panigang. Since may sabaw yung gagawin natin at may sotanghon tayong ilalagay, kaya damihan natin yung tubig. Haluin lang natin ito ng saglit at saka natin takpan para madaling lumambot yung karne ng manok. Balikan na lang natin yan mamaya kapag okay na. Kapag malambot na, ilagay na natin yung Baguio beans. Shoutout nga pala sa mga bagong followers, ganun din sa mga nakapollow sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Kung bago ka lang sa aking page at hindi ka pa nakapollow sa akin, pakipollow mo na lang ako para updated ka sa mga susunod. Pakuluan lang natin ng bahagya yung Baguio beans hanggang sa maging half cook. At saka natin isunod naman yung dalawang sotanghon. Diretso ko na inilagay at hindi ko na pinaghiwalay, kusa naman yung maghihiwalay mamaya kapag ka naluto. Madali lang naman lutuin ito at siguradong magugustuhan mo. Perfect yung ganitong luto lalo na kung malamig yung panahon. Or kahit mainit yung panahon, siguradong pagpapawisan ka pagka ito yung inulam mo. Ilagay na natin yung pechay at ilubog-lubog lang natin at nang madaling maluto. Hindi rin kasi maganda pagka malata yung pagkaluto sa gulay. At syempre huwag natin kalimutan na maglagay ng pampalasa. Tansyahan na lang natin yung ilagay natin na patis. Haluin lang natin saglit at tikman para malaman natin kung kailangan natin mag-adjust pa o hindi na. Sakto na yung lasa niya. Heto na nga at luto na yung ating chicken soup with sotanghon. Magsalin naman tayo sa lagayan at syempre dito na tayo sa exciting part, yung tikman natin yung ating niluto. Kanyama na mga lods, pwede yarin pang merienda.